Ayan, mga kaakay. So, for today, we will do the house tour of the Dimanlig Ancestral House. So, ito po makakasama ko ngayon, ayan, si Sir Horacio. Ayan, tama na talaga pag-pronounce si Sir Horacio. Ito siya ay pangalawa sa magkakapatid. Si Dr. Victoria naman po ay Ayan, pang-6 sa magkakapatid, and si Ma'am Tess. I am so honored today mga kaakay because pinayagan po nila tayo mag-tour dito sa bahay. Ito na yung living room. Dati ng living room, pero na iba na rin siyempre yung mga paneling niya. Ayun, ang ganda. So ito po is yung talagang... Yan pa rin yung mga original na dining table dito. Noong araw, bawal kami mga batang kumain dito. Doon kami sa living room. Ang ganda ng living room noong araw eh. Malaki talaga. Opo. Pero itong part na po ito ay naging ano na po? Naging, nung nag-practice ng medicine, dito sa unang nagtayo ng clinic eh. Kaya nasa Cresta na yung dining room dyan. Ginamit ng delivery room, ano? So si Ma'am ngayon po ay si Doc pala, Doc. Si Doc Victoria. Kayo po ay OB? OB-GYN. Grabe, galing. So, ilan po sa magkakapatid yung doktor na po ngayon? Siya lang. Yan na, compulsory. Ay, magsunod ako, Ma'am. Kahit isa na lang man. Sabi sa inong araw, masusurin, unurin pa mga bata. So, pero ngayon, Doc, ilang naman your profession? Yes, oo naman. Very So, fulfilling ang bigay. Ang gumawa nito ng table na ito, mga individual prisoners. Ngayon natawag ng persons deprived of liberty. Deprived of liberty. Sila po gumawa niya. Very intricate yung her pagdalawa. Actually, ang kinukwento ng uncle namin, this set is actually meant for A senator in Malacanang. Ay naliitan siya, gusto daw niya, good for 12 people, yung mga ganyan. Dito kami lumaki actually lahat. And then at some point, nag-asawa na si ate. Out na, isa-isa na nag-move out. So, yun. So kami ni Kuya isa nagme-maintain itong house ngayon kasi most of them nasa US na. Mag-migrate na sa US. Doc, anong pinaka-memorable na moments mo here dito sa bahay? Ay, marami. Kasi every time we eat together, we dine together, marami. Very good memories. Si Sir po, ano po yung pinaka-magandang memory niyo dito sa bahay? Siyempre, yung members with the families. No? Pero ang maganda dito, lahat ng yung mga barkada namin dito, nag-ano sila lahat. Ewan ko, they want to hang out dito. Kaya dito sila binatatag dalaga. Yung mga ganyan. Yun din, yung bonding, family bonding, and then yung mga pamangkin namin, we all grew up together para kami magbarkada. Yung kaming dalawa ni ate, nag-aaral kami hanggang sa gabi. Nagagawa ako ng mga plays because I took up interior design naman in college. Tapos si sister ko, nag-aaral siya. So pareho kami nagpupuyat. Tapos sabi pa nga niya, buti ka, mas gusto mo yung ginagawa mo. May ba ganong emote? Siya kasi basa-basa siya, nabasa ng mga libro. Ang hirap ng med school. Ganda ng stairs na lang. So ito yung isa sa mga original structures ng bahay na na-preserve. Na-preserve talaga. It was built in the 1930s. Sa parang na extension na kung tawagin. Yes, extension. This used to be the veranda, veranda to dati. Tapos ginawa namin. So ay mga kaakay, makakasama natin ngayon si Sir Horacio Dimanlig. Alam niyo ba mga kaakay, si Sir ang third generation na nakatira ngayon dito sa Dimanlig Ancestral House. So sobrang happy ko po and sobrang happy po ng Akay ni Sol dahil pinapasok po ninyo kami dito sa inyong bahay. Thank you po. You're welcome.
So, anong taon po napatayo itong bahay po? I don't remember the exact date, pero alam ko 1930s siya tinayo. 1930. Oo. Tapos, so pre-war time yata ang tawag doon ng araw. Ganoon. Pinatayo nila ito. Yun nga, sabi ko, may balon-balon pa ako nakita dyan. May kamalig ng araw. Tapos, yung mga parents namin, tsaka yung mga kapatid niya, there were about 8 of them, no? Lahat. 8 yung naging anak nila, Nemesio at Victoria. Nemesio was a pharmacist. Meron siyang butika dyan sa may poblasyon. No? Right across the Pasig City Museum, may butika siya, Farmacia Filipina. Pharmacist siya. Tapos yung eldest daughter nila, pharmacist din si Nicole Victoria. So yung talagang first settlers dito sa bahay were your grandfather My po? Parents. Okay. So ano po yung parang storya ng building? Talagang tubong Pasig po sila, ganun po? My grandfather is really a Tagalog, taga Pasig sila. Yung lola namin is from Guagua, Pampanga. Okay. How they met, I don't know. Ngayon, my grandfather, alam ko, served as vice presidente, vice mayor nung araw ang tawag doon. And then nag-acting mayor pa yata siya for some time, ganoon. Yun, my grandmother naman, medyo businesswoman, may mga paggawa ng soft drinks noong araw, yung parang small time lang naman yan noong araw, mga ganun-ganon. Malapit doon sa Colegio del Buen Consejo, doon sa And then lahat po nung anak niya po, ano yung iba't iba yung profession na sabi mo po? Iba't iba ang tinapos nila. 4 sa nila nag-doktor. Yung isa, philatelic designer. Siyang nag-design ng stamps natin nung araw, 50s, 60s. Bureau post ang tawag doon. Yung isa, home economics yung tinapos doon. And then, sino ba hindi ko nabanggit? Yung father namin, commerce yun, kaya sa mga accounting, gano'n. So as you mentioned din po kanina, itong bahay na to ay naging parang clinic during the Kasi kagagraduate lang nila noong 1940s. Puro mga UST graduate yan Yung 4 na yun, sunod-sunod silang nag-graduate noon. Para mapag-graduate mo, mga 4 na medicine nag-aaral, kaya sanla dito, sanla doon, yung mga properties. Mahal magpa-medicine sabay-sabay pa. Anyway, noong panahon ng Hapon, ang kinukwento nila sa amin, kasi 1947 nung pinanganak, liberation time na umalis na yung mga Hapon Sabi nila, pag nagsishelling, that is, pag nagbobombahan dito sa Pasig. Panahon ng Hapon? Panahon ng Hapon, mga 1944. Oo. Yung mga taga-Pasig na mga medyo natatamaan ng sugatan, dinadala dito. Tapos yung 4 na doktor na uncle, aunties namin, siyang nag-a-attend sa kanila. May clinic sila dito. Itong part na ito, clinic ito nung araw And then alam ko, lang sila dyan Sabi, kinukwento nila, nakasalasal lang dyan yung mga... Nakahiga-higaan lang mga ganyan, tapos ina-attend nila. Mga balik-balik. Yun nga, sabi ko, yung mga unfortunately, yung ibang hindi nakasurvive, sa balik na lang binabalot, nililibing doon sa likuran. Rice field noong araw yun yung eskwelahan ngayon doon. So itong bahay po na ito, 100% pa po ba ito yung building nung 1930? The structure is 100%, pero yung interior, some of the parts here were medyo renovated. Like this part of the living room, ang living room nung araw, pahaba ganon. May clinic dito. Pero the rest, nandun pa rin yung dining room, gano'n. Medyo na-renovate na ng konti ito noong 1960s. Okay. Pero may napansin ako, yung window po, talagang copies pa rin. Yes, preserved yung windows. May mga small windows pa sa ibaba yan, hindi na inalis yun. Makikita nyo when you go out.
May mga ventanilla tawag nung araw dyan. Kasi nung araw malinis pa ang hangin. Kaya pag summer, binubuksan lahat yan. Yung itaas window, tapos sa baba, pasimano yan yung tawag dyan, yung itong part na ito. Pasamano. Sa baba niyan, may mga small windows yan. Ini-slide mong open na gano'n. Pasok lahat ng hangin. Pasok na lang ang hangin. So ito po ay 2 floors, diba? 2 floors, oo. Ilang bedrooms to. Alam ko, lola namin, dito siya sa west side. Lolo namin, east side siya. Hindi pala magkasabay. I never saw them na in one room. For whatever reason, I don't know, no? Yun. Tapos yung mga parents namin, may mga kanya-kanyang kwarto sila, ganyan. Pag nag-asawa na sila, may pamilya sila, may sariling kwarto sila. Tapos they move on, they move out pala, gano'n, nag-ano na sila. Na meron na po akong nakitang napakagandang piano sa likod po ninyo. Ayan. Pero ito po, this was here from 1930s po or? Yes, kasama ito nung nung bahay. Opo. Including this chair, itong set na inupuan natin, 1930s pa to. Ah, galing. Oo. Parang inayos lang din talaga po siya, no? Na iba na. Dati black to eh. Opo. Oo, yan. mga... So itong piano ngayon, working pa rin po hanggang ngayon? Oo, pero medyo hindi na masyadong, medyo sintonado na ng konti, mga ganyan. But you know how to play piano po? Ay, nung araw kasi, ang mga lolo't lola, nung araw, obligado kayo mag-aral ng piano or if not piano, any kind of instrument. Violin, yung mga ganyan. Nung araw, takot pa ang mga apo-apo sa mga lolo't lola, sa mga... Kaya pag sinabi, Piano. Tawag nila doon, magrepaso kayo ng piano. Ganyan. Maghuhugas pa kayo ng kamay niya bago kayo umawak ng piano, ganyan. Pagka piano nyo, 1 hour bago kayo maghugas uli. Baka daw mapapasma ang mga kamay, ganyan. Ano pa ba? Yun, siguro yung dining set na yan, yung mga aparador. Ayan, mga original na mga aparador pa yan eh. Pero binaba na namin. Kasi dati mga nasa kwarto. Mula nung mauso yung mga lindol-lindol, sabi namin lahat ng mabibigat na muebles, ibaba na namin para sigurado. Madami yan eh, mga lumang yung balon na preserve yun. May balloon sila sa kanilang bahay, mga kakay, because this house was built 1930. So, bakit may nilagyan ng balloon? Gusto yung mga balon eh, no? Oo. Yan ang mother namin. Catalina Dimandi. Ilang taon na po? 102 last March. Grabe, 102 years old. So, ang name niya po ay si Ma'am Catalina Dimandi. So, ito yung kanilang mama, 100 years old na mga kaakay. Hello po! So, ayan na mga kaakay. Dito na nagtatapos ang ating episode for today. And gusto ko lang po magpasalamat, of course, kay Barangay Kagawad, Rosel Blanco ng San Nicolas, Pasig, and Ina Magpantay, ayan, sa pagsama sa akin today. Ma'am, thank you so much. Ayan. Thank you, and sana marami kami na-share sa inyo about the ancestral house dito sa Barangay San Nicolas, Pasig. Ayan. Thank you kasi talagang tumulong sila maghanap sa atin ng mga ancestral houses na pwede nating ma-feature. So yan mga kaakay, don't forget to subscribe and follow lahat ng social media pages ng Akay ni Sol sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa TikTok ng Alagang Sol Aragones on the go. Marami pa tayong lugar na bibisitahin at pupuntahan at marami pa tayong pagkain na titikman. Hanggang sa susunod na paglalakbay ni Inday Fatima. Thank you for watching. Okay, thank you. Bye.